maitawid sa 20th Congress ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kahit ilang araw na lamang magtatapos na po ang 19th Congress. Ang issue nito ay yung jurisdiction. May jurisdiction ba ang 20th Congress para talakayin, mga kasama, yung impeachment trial na inumpisahan ng 19th Congress? May nakikitang butas rito na pupwedeng gamitin, mga kasama, ng kampo ni Vice President Sara Duterte. First ang ganitong klaseng kaso, first time, mga kasama, na nangyari na maitatawid yung impeachment trial sa 20th Congress. Even yung Korte Suprema, wala pang ganitong klaseng naging ruling. Kaugnay niyan, nasa linya po natin ngayon si Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel. Senator, good morning. Magandang umaga. Good morning, Rod, sa lahat po ng nakikinig po. Opo, maimbuntag, Senator. Maimbuntag, naimbag na bigat. Ayan, alright. Ito ngayon yung tanong ng karamihan. Matutuloy bang impeachment? Magandang tanong yan kasi ako nga mismo napatanong. Oo. Kasi, pero ang dapat na tamang sagot, oo, kasi ang tagal na-file yan, February 5 pa eh. Correct. Oo. Bilangin mo nga ilang buwan yun. 4 na buwan na. 4 na buwan. Mahigit 100 araw na. Di ba? Oo. So ang tamang sagot sa tanong mo, dapat matuloy. At dapat. Wag na mag-isip or maghanap ng dahilan na hindi ituloy kasi dapat nang matuloy at ang sabi ng konstitusyon, ituloy. Sabi ng trial shall forthwith proceed, ituloy nyo. Pero paglilitis. May mga ganong senyales ba kayong nakikita sa mga kasama ninyo na posibleng hindi itutuloy ang impeachment? Meron akong hindi naman sa hindi itutuloy, pero ang gusto ko sabihin parang haharangin. Hindi yata napaplano ng maayos. Okay. Kasi kung sa isa napakahalagang bagay tulad ng impeachment, mahalaga kasi ang impeachment, inaakusahan mo yung mataas na rangko na government official eh. Correct. At gusto ng House of Representatives paalisin sa pwesto. So mabigat na ang paratang, and then number 2, merong na aabala na mataas na opisyal ng gobyerno. Yun eh. So mahalaga yung impeachment. So dito lang ako nagtataka na ang una pala naming calendar, impeachment calendar, ay proposed calendar lang pala yun. Mm-hmm. Tapos yun naman din ang nasunod. Kasi nga sabi doon, maghintay tayo na mag-plenary session ang Senado bago natin yan maaksyonan. So yun na nga ang nangyari. Dumating na ngayon ang June 2. Sabi doon sa kalendaryo niya, sa June 2, unang-unang araw ng pagbabalik natin sa plenaryo, babasahin na ng House Prosecutors ang articles of impeachment sa harap ng Senado. Mm-hmm. June 3 na ngayon. Hindi naman nangyari noong June 2. Hindi naman nangyari. Kasi pinagpaliban naman at linipat sa June 11. So, ano naman yung June 11? Yan naman ang last day ng legislative session. So, parang bakit gano'n na yung original calendar ba? Hindi ba maganda ang pagkaplano noon na pagdating yung June 2, ililipat mo sa June 11? Tapos merong nakaligtaan. Kasi yung original calendar, June 2, ang pagbabasa ng articles, merong kasunod na June 3 ay uupo na ang mga senador bilang mga huwis sa impeachment court. Magkasabay lumabas yun sa proposed calendar. O ngayon, nung linipat yung June 2 na pagbabasa ng articles sa June 11, walang katumbas na paglipat nung schedule ng pag-upo ng mga senador bilang impeachment judges. Wala. Diba? So, kasi konektado yun eh. June 2, pagbabasa, kaya dahil nabasa na, June 3, uupo na ang court. Linipat sa June 11 ang pagbabasa, pero walang sinasabi ngayon sa new calendar, bakit hindi diretso uupo ngayon ang court? Wala eh, wala. Tinanong ko pa yun eh. Kinailangan ko pang
kinailangan ko pang itanong eh. Dapat, kung ikaw yung planner na nasa isip mo na itutuloy ang trial, kasi yan ang sabi ng utos ng konstitusyon, dapat paglipat mo pa lang nung pagbabasa ng House Prosecutor ng Articles of Impeachment, sa mind mo, sa planning mo, ilipat mo rin yung pag-upo ng Senado bilang impeachment court at sabihin mo kailan. Oho. Wala eh. Wala dun sa next ano. Kaya nga sabi ko, ano pala ang plano rito? Hindi uupo ang Senado bilang impeachment court. Oo. So hindi man lang binago yung yung kalendaryo. Senator. Nagbago na nga, Rod eh. Binago. Yung unang kalendaryo na pina-excite, pinasabik ang taong bayan kasi 4 na buwan na hinintay yun. Pagdating ng Thursday, ilang araw lang yon, mga 3 days before June 2, pinalitan yung June 2 to June 11. Oo, correct. Oh, pero yung event sa June 3 na kasunod nung event sa June 2, hindi na binanggit kailan yun. Dapat magkasunod yun. Dapat parang ano yun eh, parang magpinsan yun o magkapatid yun eh. So, kung meron ng pagbabasa ng articles, dapat sunod na agad yung pag-upo ng mga senador bilang impeachment court. Opo. Nung unang kalendaryo ni SP, na plano niya yun. Nakita niya yun. June 2 yung isa, yung kapatid nung activity, June 3. Ngayon, nung linipat niya yung June 2 sa June 11, hindi na niya sinabi kailan ngayon yung kapatid nun. yung dating June 3 na hindi na matutuloy, kailan na yun? Wala na doon sa bago niyang plano. Kaya nga tayo napapatanong, ano ba talaga ang plano? Ano na ba talaga ang plano? Kaya tuloy marami rin kayo sa media na napapatanong, itutuloy pa ba ang impeachment? Ang impeachment sa pamamagitan ng pag-convene ng impeachment court. Kahapon natanong ko naman yan at napaamin naman natin kay SP o nasabi ni SP na sa mind niya pagkatapos basahin sa June 11 ang articles of impeachment, tuloy-tuloy na uupo na kami bilang korte ng impeachment court. So sabi ko sayang at hindi mo lang yun nasabi. Although nasa isip mo na yon, sana sinasabihan mo rin kami kasi kami ang participants doon eh. Correct. Apektado din kami. Dapat alam din ng schedule namin, hindi ba? Kaysa sa pumunta na yung ibang senador sa ibang commitment nila, may dinner sila, may iba. Dapat sabihin mo na uupo na tayo ng impeachment court para i-cancel nyo na yung iba ninyong mga commitment. Lakad. Oo. Lakad. Ganun po yun eh. Mm-mm. Ganun po yung meaning ng scheduling at saka planning. Hindi ko naintindihan bakit parang nag-breakdown pagdating dito. Opo. Ang katwiran ata dyan ni SP, kailangan unahin yung ibang mga panukalang batas kaysa sa impeachment para yun ang hinahabol ata nila, hinahabol ni SP. Kaya nga tinanggap na nga yun. So pumayag na nga ng to June 11. Pero meron kang na-miss eh. Meron kang nakaligtaan. Yan ang gusto natin sabihin. Sige, ginamit mo na busy ka tayo sa paggagawa ng batas. Lipat yung activity sa June 2, ilipat sa June 11. Mm-hmm. Paano yung activity sa June 3? Bakit hindi mo nalipat yun? O bakit mo kinalimutan yun? Napakahalaga. Yun na nga yung convening of the impeachment court. Yun na nga yung dahil nga sa convening of the impeachment court, kaya mo nga ipapasagot na yung impeached official, kaya aandar na yung 10 days niya para sumagot. Napakahalaga nung parang kapatid na activity ng pinospone mo. Mm-hmm. From June 2 to June 11, pinospone mo. Pero yung kanyang kaakibat na activity o kanyang kapatid na activity sa June 3, hindi mo linipat. Wala kang sinabi kailan mangyayari. Yun ang yung importante. Yun ang korte. Kaya ang tanong ko, bakit kaya nalimutan yung ganong kahalagang aktibidades? Siya pa ang nalimutan. Bakit? Okay. Ito baka, gusto nyo lang man magbigay ng opinion o komento no Senator Coco. Kasi may lumalabas ngayon
dito sa usapin ng Escudero 11. Tungkol ito sa kanyang pananatili sa pwesto bilang Senate President na may kaugnayan dito sa nakikita nila nangyayari sa impeachment trial laban kay Vice President Sara. Wala pa akong news tungkol sa Escudero 11, Rod. So, si Senate President naman kasi nahalal yan ng 13 At least 13. Lampas pa nga sa 13. Yes. So, kung meron pa siyang support ng 11, hindi ako magtataka kasi nga dapat nga ang support ni SP ngayon kasama sarili niya dapat 13 at mahigit eh. Oo, kuha na niya yung majority. So kung merong Escudero 11, nabawasan lang siya ng konti pero meron pa rin siyang support. Importante naman niya na SP may support. Opo. Alright. Ang kahapon, ang pinagtatalunan rito, ang jurisdiction ng 20th Congress. Kung sakasakali inumpisan at hindi natapos, hindi ito pupwedeng talakay ng 20th Congress. First time ito na nangyari ang ganitong klaseng impeachment trial na posibleng tatawid sa 20th Congress, di ba, Senator? Correct. First time ito kaya merong mga napapaisip na baka merong legal issue. Pero sa akin, walang legal issue kasi ang Senado, although partiyan, kalahati yan ng legislatura, pinag-uusapan ang Senado ngayon bilang korte, impeachment court. Article 11 na ito ng Constitution ang ginagamit natin, hindi na Article 6. Ang Article 6, yan yung tungkol sa legislatura. Ang Article 11, tungkol yan sa pagpapanagot sa mga public officers sa kanilang mga katiwalian, sa kanilang mga non-performance. So, napili lang ang Senate yan eh. Pinili ng mga sumulat ng ating Constitution na sabi nila na yung impeachment court natin, yung Senado na lang. So, iba ito. Hindi ito yung... So, ang trabaho ng Senado bilang legislatura, kung nagbaback to zero yan, kada bagong kongreso, nasa Rule 6 yan, Article 6 ng Constitution, ang prinsipyo nandun. Wala yan sa Article 11 na kung ano man ang trabaho ng Senado bilang korte, impeachment court, hindi yan nagba-back to zero. Tuloy-tuloy yan. Kasi tignan na lang natin ang mga korte natin sa totoong buhay. Pag korte, kahit napalitan ang judge, nag-retire ang judge, namatay ang judge, may bagong judge, di ba? Bago ang kombinasyon ng mga judges, yung kaso tuloy-tuloy, hindi naman na-dismiss ang kaso na ang reason na dismiss ang kaso dahil may bagong judge. Hindi naman. Hindi gano'n. Ang ginagawa ng bagong judge, dahil court of record naman ng mga korte, pati ang Senado, court of record yan. Ibig sabihin, may mga transcript, naka-file yung mga papeles na sinubmit. Yung bagong judge, maghahabol siya, babasahin niya ano na ba nangyari sa kasong ito. Maghahabol ako, babasahin ko. Ganun yun. Hindi na yung back to zero ay back to zero dahil ang nag-handle nito, ibang judge. Hindi po ganun. So, para lang po matulungan na tayo maintindihan ito, kahit Senado ito pinag-uusapan natin, impeachment court po yung suot naming sombrero ngayon. Impeachment court, hindi na po legislatura. So, iba po ang rules pag impeachment court. Kung ano yung kaso na existing, tuloy mo yon, tapusin mo yon kasi na-file sa'yo eh. Tapusin mo, sabihin mo, anong sabihin ng tapusin mo? Mag-trial ka na, tapos sabihin mo, guilty ba yung in-impeach na opisyal ng House of Representatives? Guilty ba or not guilty? Hindi masama na sabihin mong guilty. Hindi rin masama na sabihin mong not guilty. Parehong legal na aksyon yun.
Oo. Ang mas bawal na aksyon ay huwag mong pansinin yung impeachment case, huwag kang mag-trial. Yan pa yung may paglalabag sa konstitusyon. Pero Opo. kung hatulan mo ng guilty or not guilty, hindi paglabag sa konstitusyon yan. Walang issue ng jurisdiction ang nakikita nyo rito. Kung itutuloy ng 19th Congress, pwede itong ipagpatuloy ng 20th at doon magdedesisyon. Correct. Sa aking ang palagay, Oo. February 5 pa lang na-file na ng House sa Senate. So, binigay naman yan ng House sa Senate kasi Senate is the impeachment court. Mm-mm. Therefore, hawak na yan ng Senado bilang impeachment court. Kahit anong mangyari ngayon, pending na yan sa Senado. Ngayon, pagdating ng July 1, bago ang komposisyon ng Senado, pending pa rin yung bagay na yan. Mhm. So, kung malusutan man kami rito sa 19th Congress at hindi namin maaksyonan, kailangan pa rin aksyonan ng future members of the Senate. One Senate lang naman yan eh. Oo. Ang Senado lang yan, nagbago lang yung membro. So, kasama na yan sa case load. Hindi yan legislative workload, pero impeachment case load yan ng Senado. Kailangan aksyonan yan ng Senado. Kung Opo. kung pinapatulog o hindi pinapansin at hindi linilitis, yan, mas posible pang violation yan ng konstitusyon. Oo. Pero kung winalang sala, hindi yan violation ng konstitusyon. Kung lalo na pagkatapos ng trial, merong desisyon not guilty. Tanggapin yun. So be it. Mas consistent pa yun sa konstitusyon na hinatulan kahit na not guilty ang hatol. May Diba? mga Oo. opinion din, Senator, ang ibang mga abogado patungkol nga rito sa jurisdiction ng impeachment trial. Ang sinasabi ng ilang mga abogado, pwedeng gamiting depensa kung sakasakaling ituloy ng 20th Congress yung impeachment trial. Questionin yung jurisdiction at makakaroon ng technicalities doon. Pero 19th Congress pa lang kami. Bakit namin pinoproblema ang possible problema ng 20th Congress? Sila na ang mag-resolve doon pag dumating na tayo roon. Let's cross the bridge when we get there. Uh-huh. Sila na. Yun na nga ang mali. 19th Congress pa lang ito. Klaro naman na under our jurisdiction. Pinail nga yan. Kami pa ang miyembro ng Senado nung pinail yan. Ngayong araw, kami pa rin ang miyembro ng Senado. Huwag namin gamitin na teka muna, baka binibigyan natin ng problema yung 20th Congress. Pagkatiwalaan na lang namin ang mga miyembro ng Senado sa 20th Congress na kaya rin nilang isolve itong legal issue na to. Kaya nilang isipin na issue ba talaga ito o issue-issuehan lang. Hindi ba? Uh-huh. Kasi pwede ito, ako sa mata ko, issue-issuehan lang ito dahil klaro naman sa akin na kahit anong korte tignan ko, Court of Appeals, Supreme Court, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, kahit RTC na korte or MTC, kung ano yung case load ni Judge number 1, pinalitan siya ni Judge number 2, buhay pa rin yung kaso, kailangan desisyonan ni Judge number 2. At si Judge number 2 ay madidisiplina pa ng Supreme Court kung hindi niya kilusan ang mga kasong na-file doon kay Judge number 1. Kailangan kilusan niya. So, kailangan gawin na ito ngayon at kung hindi man matapos, bahala ng 20 Congress kung ano din ang magiging take nila rito, kung ano magiging desisyon nila sa impeachment. At least na umpisahan ng 19 Congress. Correct. And then yung mga motions na posibleng i-file sa 20th Congress, sila na mag-aral noon. Hindi ito kami ngayon na in-anticipate namin, di ba? Hayaan mo na sila, magagaling din yung mga yon. Kaya nilang solusyonan yan. So ganun lang yung magtiwala tayo sa 20th Congress that they will be able to resolve the legal issues and the motions na mapafile sa kanila. Samantala, 19th Congress pa lang kami, responsibility namin na iproseso at litisin na, umpisahan na ang paglilitis doon sa impeachment case
na final nung kami pa rin ang senador, 19th Congress din, sa loob ng aming termino. So gano'n na lang, Oo. toka-toka na lang, focus na lang kami sa responsibility namin ngayon. Oho. Okay, wag na namin problemahin yung responsibility nung incoming senator. Sila nang bahala, magagaling din yung mga yan. Kaya na nilang i-resolve yan. Oo. Hindi pa nag-uumpisa ang proseso. Tumatawid na sa butas ng tama ba, Senator? Oo nga, pero tingnan mo very cooperative naman kami Oo. yesterday. Hindi masyadong mataas na oras ang kinonsumo namin. I mean, iniklian na namin yung aming mga tanong, pati yung aming mga pagsasagot, direct to the point na, para kasi na kung marami pang kailangan ipasa na panukalang batas, binibigyan din naman namin ng oras, ng sufficienting oras. Oo. Okay. Senator, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay Salamat po po. kayo. May buntag. Thank you po, Rod. Thank you. Thank you. Senate Minority